Itinakdang 45 pesos kada kilo ng maximum suggested retail price sa imported na bigas. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang inspeksyon sa mga pamilihan sa Quezon City upang tiyakin ang pagsunod ng mga tindero sa bagong presyo. Ayon sa Department of Agriculture, bumaba na ng 19 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas mula sa dating 64 kada kilo. Gayman, binatikos ng ilang grupo ng magsasaka ang malayang pagpasok ng imported na bigas. Yes, dahil nagdudulot ho ito ng pagbaksag sa presyo ng lokal na palay, 14 pesos na lang kada kilo. Grabe! Kawawa naman yung magsasaka. Ibinataos, ibababa mo pa yung presyo ng imported na bigas. E dahil mo nang nangyayari yung mga local farmer. Binabantayan naman ng gobyerno ang epekto ng SRP habang hinihintay ang desisyon ng Tariff Commission sa panukalang ibalik sa 35% ang taripa sa rice imports. Mas pinalakas pa ng Department of Social Welfare Development of DSWD ang Walang Gutom Program matapos maglabas ng survey ang Social Weather Station o SWS na nagpapakita ng pagtaas ng bilang ng pamilyang Pilipino nakakaranas ng gutom. Ayon po sa SWS survey ngayong Marso, 27.2% ng pamilya sa Pilipinas nakaranas po ng involuntary hunger nitong nakaraang 3 buwan, mas mataas ng 6% kumpara sa mga nakaraang survey. Bilang pagtugon, ipinunto po ni DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao ang walang tigil na pagpapalawak ng naturang programa upang maabot nito ang mas marami pang sambahayang nangangailangan. Sa pamamagitan din ng paggamit ng sobrang donasyon mula sa hotels, restaurants at mga organisasyon, patuloy na namimigay ng walang gutom kitchen sa Pasay City ng bagong lutong pagkain sa mahihinang mga individual maging sa mga nasa lansangan. Maliban pa sa 3,000 piso na buwan-buwang tulong sa food poor sa mga pamilya, nagasagawa rin daw po ng WGP Kusinero Cook-Off Challenge ang DSWD bilang paghikayat sa lahat na maghanda ng masustansang pagkain gamit ang ibinibigay ng programa. Muling tumaas naman ang hunger rate ngayong buwan. Wala nang itutupad ang lockdown noong taong 2020. Batay sa Social Weather Station Survey noong March 15 hanggang 20, 27.2% ng respondents ang nakaranas ng involuntary hunger na gutom. Mga kababayan, kahit ayaw nila maggutom. Mas mataas ito kumpara sa 21.2% noong Pebrero at 15.9% noong Enero. At ito na ang pinakamataas mula sa 30.7% COVID-19 pandemic noong September 2020. Akala mo ba wala ng gutom sa bagong Pilipinas? Ayon sa survey, 21% po nakaranas ng moderate hunger mula 15.8% at 6.2% naman nakaranas ng severe hunger mula 5.3% noong Pebrero. Tumaas din ang hunger rate sa iba't ibang rehiyon. Visayas, 33.7%, Metro Manila, 28.3%, Mindanao, 27.3% at Luzon, 24%.